welcome back sa ating channel. So ngayon lang ako ulit magbablog dahil syempre wala naman tayong i-vlog, paulit-ulit lang naman yung ating video na i-vlog sa araw-araw. So ngayon meron tayong isang gagawin kaya i-vlog natin. So yun guys, last Sunday nag-day off ako. Bumili ako ng saging na saba, galing Pilipinas to siya. So ngayon naluto na, nakalimutan ko. Tinago ko dun sa cabinet guys. So ngayon nang naglinis ako, naalala ko. So ayun, nakita ko luto na. So from Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday na ngayon, 3 araw. So naluto na siya guys. Pakita ko sa inyo. So ito siya guys, dito ko siya tinago. Buti na lang, naglinis ako kanina, nakita ko siya. So ito siya ngayon. So, itong nabili natin. So, hinog na siya. So, masarap sana to pag hindi masyadong hinog guys. Kaya lang, ngayon ko lang naalala. So, di balik, lulutuin ko na to lahat guys para makain ko. So, kakain muna tayo nitong kunti lang. Kunti lang. Ito, sabi nila daw, masarap to kainin pag ganito lang siya. Masarap siya guys kasi hindi katulad ditong mga saba dito is mapakla. Ito, syempre matamis to. Dahil galing Pilipinas daw to. Tinanong kong binilhan ko nito doon sa Laka Plaza, bakit hindi siya nahihinog pag tina-travel? Kasi ako, nung umuwi ako at bumalik dito, nagdala ako nito guys. Pagdating ko dito, hinog na. Pero nung nandoon pa ako sa Pilipinas, hilaw pa. Paano ba yung ginagawa nila para hindi mahinog ka agad? Kasi ito daw, nagbibiyay yung amo niya sa Pilipinas, bumibili siya ng ganito. Tapos dadalhin dito. Alam niyo ba kung magkano ito guys? Ang isang piraso nito, isang ganito, $1. So, equivalent 40 pesos sa atin. So, sa atin, ang isang ganito guys, isang piling, palagay natin 12 pieces na ganito, nasa 40 pesos lang, 45. Ngayon, times 3 ang kanilang kita dito. Kasi nga, ito, pag $10, 10 pirasong bilhin mo nito, $10. So, titigwa $1, diba? So, $10 ang 10. So, times mo sa 41, nasa 400 plus. So, ang isang piling na ganito, 400 plus na sa atin, sa piso natin. Pero, pag dito, sa Singapore is mura lang ang $1. Ganito, mura lang siya. So, ayun guys, pag i-convert mo sa piso, di mahal na to siya. Kasi nga, $1 isa is equivalent to 40 pesos. So, 40 pesos, ang 10 pesos is $10, so equivalent to 400 pesos. See, di ba malaki-laki na yun? Balo ko sana, pag hindi pa ito siya hinog guys, gagawin kong putsero. Kukuha ako dito ng 2 piraso at ilalagay ko sa putsero. Kaso, lutong-luto na, pangit na ito ilagay sa putsero kasi ano na siya, ma-overcook, di ba? So, ayan, naubos ko ang isa nito. Masarap. Maganda daw to sa sikmura pag meron kang acid. So, tamang-tama, meron akong acid. So, kumain ako nito. Parang ano yung aking sikmura. Parang nawala yung gutom ko. So,
Sa Sunday, sa sunod na di ako, pag meron pa nito, bibili ako kahit 5 peraso lang. Gagawin kong pochero. Kasi pwede naman akong kumain ng karne, pero yung laman lang. So, pakunti-kunti lang. Kasi pag marami akong kinakain, hindi maganda sa ating sikmura. Baka sa gallbladder ko, ay sa gallstone, may gallstone siguro ako guys. So, itong tatlo na to, gawin natin tong maroya. So guys, tara samahan niyo akong gagawa tayo ng maroy. Hey guys, so ayan na ang ating banana. Magluluto na tayo guys. Siyempre, para temprano pa ako makatapos. So by the way, wala palang amo ko dito. Umalis siya. Sasama siya sa pinsan niya daw. Mag-ano sila? Magla-lunch sa labas. So ako lang dito mag-isa. Kaya pwede na tayong magluto nito guys. So ang gagawin ko, maroya. So, hindi lang natin lagyan ng masyadong maraming asukal kasi nga bawal tayo sa matamis, di ba? So, ngayon guys, ang gagawin ko is so, ayan guys. Inulit ko lang magbibideo tayo dito ulit kasi yung kaninang kuha ko is masyadong mababa yung video ko. So, ayun. Titimbaw tayo ng maroya. So, ito, rice flour to siya, guys. Dalawa lang. Tsaka, dalawang harina. So, ayan. Wala tayong food coloring, so okay lang yan. Tapos, lalagyan natin ng baking powder. Mix muna natin guys kasi mimix natin muna dahil alam nyo na nagbubuo-buo yung ating baking powder. So mga 1/4 lang. So ayan. Paghaluin lang natin ang ating powder ay ang ating mixture. Tapos maglalagay tayo ng isang itlog. Yan. And then, kunting mantika. Tapos, tubig. So, unti-unti lang guys ang ating ng tubig natin kasi syempre alam niyo na baka over na basa. Anong tawag doon? Mabasa siya. So, syempre hindi na makakapit hindi masyadong kakapit ang ating flour at ang ating mixture sa saging. So, ayan, nakita nyo. Kunti lang naman ang gagawin ko. Kaya kunti lang ang ginawa ko. So, ayan ang mixture natin guys. Dagdagan natin ng konting tubig para hindi siya masyadong madikit. Ayan. So, pwede na yan guys. So, ngayon, hihiwa tayo ng saging natin. So, itong saging natin, hiwain natin to sa 3. Paano gawin?
tunghayan. Charot. Nakita ko lang naman to. Ito yung uso na ng paghiwa ng maroya. Ganyan daw. Huwag daw masyadong ituloy sa dulo. Kasi para may supporting siya mamaya pag inano na natin. So, ayan siya guys. Ganyan daw ang tamang, ay naputol, ayan naputol. Ganyan daw yung tamang paghiwa. So, dahil naputol, sorry naman. So, ayan, ilagay ko lang muna dito guys. Kasi hihiwa pa tayo ng isa. So, ayan. Gawain natin ng hindi masyadong makapal, hindi masyadong manipis. Tamang-tama lang. Medyo na ano na yung isa. So, ganyan siya daw. Oh. Ganyan ang kilabasan niya. So, medyo, pangit ang pagkakahiwa ko dito. Kaya, ayan. Ayan, guys. Ayan, nakita niyo ba? So, ayan. So, ngayon, ang gawin natin, mapaprito na tayo. Dalawa lang gagawin ko, guys, kasi ako lang naman nakakain yan. So, ngayon, ito na yung ating mixtures. Ilalagay natin dito, guys, yung ating maruya na hiniwa. Ang ating banana pala. So, kinamay ko lang. Ako lang naman ang kakain nito. So, okay lang. So, ngayon, maglalagay tayo ng mantika, guys. Lalagay tayo dito ng mantika kasi mainit na to. So, ayan, konti lang lagay natin, guys. Kasi konti lang naman ang ating piprito. At saka, pangit naman pag masyadong maraming oil. Diba? So, ngayon, painitin natin muna ang ating mantika, mga siguro 5 minutes, bago natin ilagay yung ating mixture, ang ating maroya. Hindi pa pala ito maroya, guys, kasi hindi pa naluto ang ating banana. So, pwede na natin siguro ilagay, guys. Nasa 5 minutes na ba? Tingnan ko muna ang oras. 1 minute more pa, guys. Para masyadong mainit ang mantika. Kasi pag hindi masyadong mainit, didikit yan sa kawali. So, paanohin muna natin, pahinaan, kasi masyadong malakas ang apoy pala natin. So, ayan na. Pwede na natin ilagay ang ating maroya. So, nagkakatanggal-tanggal na, guys, ang ating ginawang
maruya. Ayan, okay lang yan guys. Para medyo isa-isa, hindi buo-buo ang ating pagkagawa. Ayan. So, ngayon, baliktarin natin. Okay lang yan, magkaiwalay-walay para maganda yung ano niya. Yung pagkain natin, hindi masyadong malaki. Ang kinalabasan, ang ending niya guys, ano pa rin, hindi nasunod yung gusto kong magkaroon ng style. Pero okay na rin yan, kakainin ko lang naman yan. So, ayan ang last batch natin guys. Wow, last batch. So, ito na yung una natin na niluto. So, luto na to guys. Ayan. Ang lang ang natira. So, charan! Ito na yung ating maruya. So, hindi ko na lang to lalagyan guys ng ano. Hindi ko na lang to lalagyan ng asukal kasi nga syempre bawal tayo. Ganyan lang. May butter pa sana to. So, wala na tayong butter at wala nang asukal na ilalagay. So, ayan. Yummer siyang ating maruya. So, paano ba yan guys? Hanggang dito na lang ulit ang ating video. Maraming salamat sa lahat na nanonood at nagsusuporta sa aking channel. So, huwag niyo pong kaligtaang i-subscribe ang ating channel, Kitalans Vlog, at i-follow niyo ako sa Facebook page ko, Kitalans Vlog na din. So, yun lang. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam. Bye. Magpipicture muna tayo guys.